for the month, I'm holding on to you. Ayan. God's promises. Sino na ba rito yung may mga pinanghahawakan na pangako ng Panginoon? Kanina pa yung sa awitin natin, no? Ang pangako raw ng Panginoon at ang biyaya niya ay tunay, di ba? Talaga namang napakabuti ng ating Panginoon. And tonight, no, before tayo manalangin, nais ko rin munang basahin yung ating introduction natin, no? Yan, ang ating pamagat for this night is the comfort of His promises. Bagamat may mga pinagdadaanan, maraming sitwasyon, but still, nandun yung comfort ng ating Panginoon. Amen po. And then, for our introduction, ayan, basahin po muna natin, no? Ang sabi diyan, we are focusing on God's promises by looking at His promise of comfort. So doon tayo mag-focus. We serve a God of all mercy and comfort, a God who knows your pain. Alam ng Panginoon yan. Weeps with us and has a perfect plan to lead us to abundant life even in the midst of trials and sufferings. Ayan. So alam ni Lord yan eh. Every time na may pinagdadaanan ka, kapatid. Thank you, Sister Dina. Alam ni Lord yung mga pinagdadaanan mo. At grabe, no, sabi pa nga dyan, no, simpatya kasi si Lord sa atin. Pero sabi diyan, may magandang plano, perpektong plano ang Panginoon sa atin. Kahit na may mga pinagdadaanan tayo, anong sabi doon sa Jeremiah 29, alam ng Diyos yung mga plano niya para sa iyo, kapatid. Amen po. So let's pray. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, God. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. It's not by might, nor by power, but thy Holy Spirit, O God. Gamitin mo ang mga bibig na ito pang maging encouragement sa bawat makarinig, Panginoon. At yung mga kapatid ko na narito sa gabing ito, kilala mo sila, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, even their hairs, Panginoon, ay bilang mo, O God. Alam mo, Panginoon, kung ano yung sitwasyon ng aking mga kapatid. Hallelujah. At alam ko, Panginoon, sa gabing ito ay mangusap ka sa bawat isa, Panginoon. At patuloy mo kaming palalakasin, pinalalakas pa, Panginoon. Sa iyo lamang namin lahat ito tinataas. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. And for our key verse, no? Yan. Sabi diyan, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Amen. Hallelujah. For who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Alam nyo, sabi nga, no, kung wala tayong tinanggap, wala rin tayong may bibigay. Alam nyo ba yon? Kasi tinanggap mo yan, so may maibibigay ka din na comfort para sa iba. Amen. Minsan, di ba, alam nyo, may mga pinagdadaanan ka na, pero ikaw pa rin yung nagko-comfort doon sa mga kaibigan mo. Kasi alam mo na alam mo na may Diyos ka na nagko-comfort sa'yo. At maaring etong kaibigan mo na to ay may pinagdadaanan. Amen po. So, sabi diyan, He is the Father of mercies and God of all comfort. Amen. Next slide. Sabi diyan, no?
In a world of wrought with depression and hurt, ang wrought po, no, ibig sabihin dyan is yung gawa, yung pangyayari, yung gawa ng mundo, di ba? Sabi dyan, we have a Father who is the source of all comfort. We serve the God full of compassion. Kapatid, punong-puno ng habag ang ating Diyos. Amen. And love. Let's rest in the goodness of God's presence and let Him minister to any areas in which we feel hurt and depressed. Kapatid, ano man niyang naramdaman mo dyan, meron ka mang nasaktan o nasaktan ka man or nakasakit ka man, alalahanin mo, mag-rest tayo sa kabutihan ng Diyos, sa goodness ng ating Panginoon. Amen po. Hallelujah. Ang sabi sa ating next verse, ayan, the Lord is near. Tandaan mo kapatid, andyan lang si Lord sa tabi mo. The Lord is near to those who have a broken heart and save such as have a contrite spirit. Amen. Kung akala mo, nakalimutan ka na ni Lord, akala mo, wala siya dyan sa tabi mo, lagi siyang nasa tabi mo. Sabi nga, pag minsan may mga broken ka, bigat-bigat na ng dinadala mo, ang bigat na ng puso mo, si Lord lang pala ang makakapag-heal sa lahat ng pain. Amen? Si Lord lang ang magpapagaan sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Amen. Hallelujah. At yung nasulat yan ni Haring David, no? Dahil dumaan siya sa sitwasyon na yan. Amen. Yung time na, alam ko na share na to ni Brother Joseph, no? Nung planong patayin ni Saul, si David, no? Sa anak niya, inutos niya kay Jonathan. Kung matatandaan, mababasa po natin yung kwento na yan sa 1 Samuel 19, 1-17. Pero hindi na po natin siya babasahin. Basahin nyo na lang po yung kwento na yan. Kaya po niya nasulat yung Psalm 34 na yan. During that time, may pinagdadaanan po si David. Hallelujah. And next slide, sabi dyan, no, his circumstances were anything but peaceful. Kung minsan, yung pinagdadaanan, alikaga tayo, marami tayong ginagawa, marami tayong ingay, pero alam nyo, si David daw, peaceful lang in this moment. God faithfully delivered him again from the hands of Saul, no? Niligtas si David sa kamay, 'di ba? Hindi siya dahil kasama niya si Lord. Amen po. Next verse, sabi diyan, no, sa Psalm 34 verse 6. Sabi diyan, this poor man cried out, 'di ba? Sabi niya, and the Lord heard him and saved him out of his troubles. The angel of the Lord encamps all around those fear him and delivers them. Amen. Inaano tayo, di ba, kung mabasa nyo yung Psalm 91, no? Pagka isang kapatid natin na may pinagdaanan, sabi ko, basahin mo sis yung Psalm 91. Napakagandang pangako dyan ng Panginoon. At dyan, no, sabi, the angel of the Lord encamps, kinukubera, no? All around those fear Him and delivers Him. Kapag may takot tayo sa Panginoon, kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, full trust tayo sa Panginoon, ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung bagyo na dumaan sa buhay mo, nandyan si Lord at i-deliver tayo. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Sige nga po, palakpakan nga po natin si Lord.
Tuloy-tuloy lang po yan. Sa 8 hanggang 10 po yan, no? Oh, taste and see that the Lord is good. Kapatid, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Oh, fear the Lord, you His saints. There is no want to those who fear Him. 10, the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Alam nyo ba, ang gandang pangako, no? Maaring, sabi dyan, yung young lions, alam nyo, ang pinapaunawa sa akin ng Lord dito, young lions lack and suffer hunger. Pag medyo bata pa tayo sa ating pananampalataya, hindi pa tayo fully equipped, hindi pa tayo mature sa ating pananampalataya, madali tayong manghina. Di ba po, no? Pero anong sabi? But those who seek the Lord shall not lack any good thing. Pagka nagtitiwala tayo sa Panginoon, kahit anong bagay, kaya pala sinabi yun, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Idaragdag na lang sa'yo lahat ng bagay, kaya hindi ka magkukulang. Amen. Ano man yung mga pangangailangan mo, anumang sitwasyon na meron ka, no? Pagtagumpayan natin lahat yan. Amen. Ang sabi niya, si David, no, took refuge. His faithful God and found comfort. Amen. He placed his trust in the Father of all comfort. Sana gayon din tayo, kapatid, no? Huwag tayong magtiwala sa, kung minsan sa tao, sabi nga, sa tao nabibigo tayo. Pero sa Panginoon, kailanman hindi ka mabibigo, kapatid. Amen. Next slide, sabi dyan, ang katanungan natin dyan, where is your life today? Do you feel hurt? Kapatid, nasaan na ba ngayon ang buhay mo? Kumusta ka ba? Do you feel hurt? Big or small, God cares about whatever pain you might be going through. Maliit man yan o malaki, ang pinagdadaanan mo, God cares for you. Amen? Mahal na mahal ka ni Lord, kapatid. Namnamin mong mabuti. At sabi nga, ang Diyos natin ay mabuti. He never leave us nor forsake us. Amen? I remember, no, yung, alam nyo naman kapag ako po ang nagsishare, talagang lagi akong nagsasama ng word sa akin ng Lord kasi napakasarap namnamin yung mga pangako ng Lord, yung word ni Lord sa'yo personally, no. I remember during that time na dumaan po tayo sa anxiety, no, yung pain, sobra, at halos hindi na tayo makatulog, hindi tayo makakain. That was during pandemic, no? Pero, nanalangin po ako sa Panginoon. Ito po yung word ng Lord sa akin. Everything in this world is only temporal. Tandaan mo, kapatid, lahat ng bagay na nakikita natin, temporary lang yan. Sabi nga ng Lord ng Sunday, no? Heaven and earth will pass away, but my word will remain forevermore. So everything in this world is only temporal. I am eternal. Just enter into my presence. Yun ang sikreto eh. Pumasok ka sa presensya ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. I am your comfort and strength. Biruin mo habang may pinagdadaanan po ako. Ganyan po yung sinasabi sa akin ng Lord. Sino po yung hindi mapapalakas? I am your shield. I am your lover, friend, and your father. Sige po. In times of trouble, I will protect you. In times of the storm,
I am your anchor. Draw near to me, and I will draw near to you. I will give you peace. Let your hearts not be troubled. Amen? Huwag tayong magalumihanan. Tandaan po natin, and during that time, that was the first and the last na nangyari sa akin yon. Hindi na po siya bumabalik because I hold on to the promise of God. Amen? Talaga namang, yun yung kalakasan ko every time na may mga problema, binabalikan ko yung sinabi sa akin ng Panginoon, binabalikan ko yung pangako niya sa akin. Amen. Sabi sa ating next slide, God's promise to all who hope and trust Him. Nangangako ang Lord sa lahat ng umaasa sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. You will soar, you will run, you will walk rising above all of life struggles and difficulties. Our greatest strength is found in Him. Keep moving forward. He has a lot of good things in store for you. Sana, kapatid, mapapalakas kayo sa mga sinasabi ng Panginoon. Grabe si Lord. Amen? Masasabi mo na lang, and during that time, no, grabe, para akong bata. Iyak ako ng iyak at sabi ko, Lord, sobra yung pagmamahal mo sa akin. Amen. Hallelujah. Kapatid, just keep moving. Keep moving forward. Go. Tuloy-tuloy lang yung paglilingkod mo. Huwag kang huminto. Keep the faith. Amen. Hallelujah. At sabi diyan sa ating next verse, Deuteronomy 33:12, the beloved of the Lord shall dwell in safety by Him. Amen? Who shelters Him all day long. Iniingatan tayo ni Lord lahat ng panahon, lahat ng araw, and He shall dwell between His shoulders. Amen? Alam niyo sa Tagalog kasi ang between His shoulders, yung sa last, tiningnan ko, no? Sa kanyang balikat, ikay nananahan. Amen? Nasa balikat ka pala ni Lord, no? Grabe. Kaya pala nagkaroon ng, naalala ko, yung sa Matthew 11:30, yun ang kinuha ko. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya pala nasabi yan, yung kanina sa Deuteronomy, di ba? At sinabi, sa kanyang balikat ikay mananahan. Kasi alam niyo kung bakit? Ang pasan-pasan ng Panginoon ay magaan lamang. Kung minsan tayo, sabi nga natin, yung kasabihan niyan pasan ko ang daigdig. Di ba? Pasan daw niya ang daigdig. Gustong pasanin na niya yung daigdig. But if we believe in the Lord, no? Ang sabi diyan, ang pasan ni Lord is easy, madali, and my burden is light. Amen? I remember, kinanta to ni Brother Emil, no? Special number sila ni Brother Danny. Nauna si Brother Danny. Tapos, kumanta rin si Brother Emil. Pareho sila ng kinanta. Kailan kaya maulit yun, Brother Emil, ha? Kantahin mo uli. Praise God. Hallelujah. Tandaan po natin, mga kapatid, kapag ang tiwala natin ay kay Lord, lahat ng bagay ang magiging magaan lamang yan. Amen? Kahit anong bigat ng iyong dinadala, kahit anong bigat ng problema mo, pagka kay Lord ka umaasa, it will become sure and easy. Amen. Madali ang lahat. Amen. So, make this your prayer. Next, ask God to make His nearness known to you today. Ask God. Receive His presence and experience His profound, limitless peace. Amen. Hingi ka kay Lord na, di ba sabi naman kanina, if you
Draw near to Him, He will draw nigh to you. Diba? Kapag lumapit ka sa Kanya, lalapit din siya sa'yo. Pinapabayaan lang naman kasi tayo ni Lord eh. Binigyan tayo ng free will, binigyan tayo ng choice. So it's up to you to draw near to Him. At pag minsan ang mga tao lumalayo, no? Kaya dyan yung time na nagkakaroon ng maraming struggle, no? Maraming mga pinagdadaanan kasi lumalayo kay Lord. Sabi niya, receive His presence and experience His profound. Alam niyo ba yung profound? Malawak, malaki, limitless peace. So minsan wala tayong kapayapaan dahil ang gulo-gulo. Marami tayong iniisip, marami tayong problema. So magulo ang ating sitwasyon. But the Lord is always there for us. Next verse, sabi diyan, the Lord is near to all who call upon Him. To all who call upon Him in truth. Amen. Kapag tinawag mo raw si Lord, nandyan lang siya. Malapit lang siya sa iyo, to all who call upon Him in truth, sa katotohanan. Amen. Next slide, pangalawa, sabi diyan, make this your prayer. Sabi nga, open to God any part of your heart that is wounded or needs comfort. Ano ba yung dinadala mo, kapatid? Ano ba yung suliranin mo ngayon? Ano ba yung pain mo na yan? Ano ba yung struggle mo na yan? It could be the wound of a parent, di ba? Sa asawa mo ba yan? Sa kaibigan mo ba yan? Yan ba yung pain mo ngayon? Whatever you feel hurt by today, talk to your loving Father about it. Kapatid, kausapin mo si Lord. Talk to Him right now. Kung ano yung nakakasakit sa'yo. Kapatid mo, kaibigan mo, kapamilya mo yan, asawa mo ba yan, yung nakakasakit sa'yo ngayon, just talk to Him. Amen. Hallelujah. And our verse, no? Sabi diyan, the Lord is near to the brokenhearted. Binasa natin yan kanina, no? The Lord is near to the brokenhearted, no? And hallelujah, 34 yan, mali, no? Psalm 34 verse 18. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Minsan parang durog na durog ka na, no? Basag. Sabi, basag na basag ka na. Pusong basag ba yan? Binasag ba yan dahil sa sama ng loob? Nadurog ba yan dahil sa galit ng kapamilya? Parang yung napapanood natin ngayon sa TV, no? Nakakalungkot dahil magkakapamilya. Sayang, andun sana yung pagbubunyi dahil nanalo tayo sa Olympics, no, ng ating kapatid. Pero hindi doon nakafocus ang mundo. Ang pinukusan ng mundo, yung pain ng puso ng magkakapamilya, no? Nakakalungkot, imbis na magsaya, magbunyi ang ating bansang Pilipinas. Pero dahil sa mga nababasa natin, dahil sa mga naririnig natin, kapatid, don't listen to this world. Listen to the voice of the Lord. Amen? Sabi nga, the Lord, palakpakan po natin. The Lord is near to the brokenhearted. Kung meron ka mang pinagdadaanan, basag na yung espiritu mo ngayon, si Lord ay lagi lang nandyan para sa'yo. Amen? Number 3, ayan, receive God's comfort. Hallelujah. So madalas, sabi diyan, so often healing comes simply by the compassionate love of God. Naramdaman nyo ba yon?
Gaya nga ng example ko sa inyo kanina, may pinagdadaanan po tayo, matindi. Pero dahil yung pagmamahal ni Lord sa akin, no, naramdaman ko talaga, sabi niya, sabi diyan, the compassionate love of God as our Father. Ano yung sabi niya? I am your lover, I am your friend, I am your Father. Kompleto si Lord eh. Nawala ba wala ka pa bang boyfriend ngayon? Yeah. Si Lord daw ang iyong lover. Wala ka na bang magulang ngayon? Si Lord ang iyong magulang. Amen. At si Lord ang iyong ama. Amen. Hallelujah. Siya yung kaibigan mo. Hallelujah. God suffer as we suffer. Alam nyo, habang nagsasuffer ka, nagsasuffer din si Lord for you. Namatay nga siya para sa iyo eh. Diba? He gave His only Son for you. Dahil ganun kanya kamahal. And He hurts when we hurt. Diba? Kapag nasaktan ka, kapatid, nasasaktan din si Lord. Let His nearness and love comfort you. Kapatid, hayaan mo si Lord na magko-comfort sa iyo ngayon. Hayaan mo si Lord na maranasan mo sa buhay mo, whatever it is, whatever circumstances that you have right now, anuman niyang pain, anuman yung hurt na pinagdaanan mo, bigay mo kay Lord. Amen. At sa isang iglap, mawawala lahat yan. During that time, no, na pinagdaanan ko yon, yung pinagdaanan ko, pagkatapos nung nangusap sa akin si Lord, talagang isang iglap, nawala lahat yung pain ko na yon. At nagtitiwala ako at naniniwala na ganun ako kamahal ng Panginoon. Amen po. Grabe ang Panginoon. At sa ating, ang bilis ko, no? At sa ating huling verse, sa ating binasa kanina, ginawa nating Tagalog, 2 Corinthians 1:3, sabi diyan, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Ang linaw, di ba? Kung medyo hindi masyadong malinaw sa atin yung English, ayan, tinagalog ko siya sa huli. Grabe ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. Kaya kung malungkot ka, kay Lord, maging masaya ka. Amen. Akala mo lang ang kaligayahan mahanap natin sa mundo, pero ang kaligayahan pala ay na kay Lord. Amen. One last lang no na kwento. Kanina lang nadaanan ko kasi sa Reels no na may nag-post lang. May isang lalaki, meron siyang Ferrari. Imagine, no? Ferrari. Kaya lang habang nakapark yung kanyang Ferrari, sinampahan ng Wigo. Imagine, Wigo ang sumampa doon sa kanyang Ferrari. So nagasgas ang harapan ng kanyang Ferrari. Alam naman siguro natin, mahal ang Ferrari compared doon sa Wigo. Talagang medyo nagulat siya, bumaba siya, medyo umulan. I-confront sana niya yung may-ari. Pero bumaba yung may-ari ng Wigo at humihingi ng paumanhin sa kanya. Dahil alam niyo kung anong pinagdadaanan ng babae na nakasakay sa Wigo. Kaya nawala siya sa sarili niya, galing pala siya sa hospital dahil may cancer siya. At during that time, nag-alala siya kung anong gagastusin niya para sa pagpapakimo niya sa kanyang cancer. Ito palang may-ari ng Ferrari ay isang Christian. Ayan. May pinagdaanan ang babae. Pero alam nyo,
sinabi niya doon sa babae, "Huwag na po kayong mag-alala. Hayaan nyo na. Lahat namang material lamang yan. At lahat yan ay temporary lang." Amen. Parang yung sinabi ng Panginoon, all these things are temporal. Diba? Lahat yan, Ferrari man yan, mahal man yan, pero material lang yan na bagay. Merong mas eternal. At na-sharean po niya yung babaeng may cancer. Sabi niya, the Lord is good. The Lord is doing miracles. Kaya magtiwala ka sa Panginoon at makuha mo yung kagalingan sa ating Panginoong Jesus. Grabe yung heart nung lalaki, no? At sabi niya, madali ko lang yan ipagawa, yung sasakyan. Pero yung babaeng yun, broken, di ba? Broken siya during that time. Litong-lito dahil sa kanyang pinagdadaanan. Amen po ba? So wag tayo kaagad mag-flare up, di ba, no? Kasi sa iba yun, kung hindi Kristiyano yun, yung lalaking yun, maaring nag-flare up yun. Dahil, syempre, Ferrari yung kotse niya, di ba? Pero talagang, ang Panginoon ay gumagawa. Even in the times na, yung pangangailangan ng isang tao, naroon ang Panginoon. At gumagawa siya. During that time, na-sharean pa niya yung babae. And I believe, ang babaeng yun ay tumanggap sa ating Panginoon. Amen po ba? So palakpakan po natin ang ating Panginoon. But before we close, I will call the worship team para awitin muli yung ating inawit kanina na napakagandang awitin. Hallelujah. Sige po, tayo po ay umawit. Awitin natin ang ating Panginoon gaya nga po ng ating napag-aralan ngayong gabi. Wala po tayong ibang asahan kundi siya lamang. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Isa puso po natin ang ating awitin na ito. Ano po? Dahil talagang tunay na siya lamang po ang ating pong kapahingahan. Hallelujah. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapahinga, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis ng kalakasan. Mga pangako mo, minsan pa
piling ang labis na kalakasan, mga pangako mo. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grabe. Grabe yung pangako mo, Panginoon. It is our comfort and strength, O God. Harabashika yarararara. Hallelujah. Hurarararara. Shika rarara. Hadada shika yarararara. Hura haralara bashika yarara. Kapatid, whatever it is, whatever pain you've been through, whatever circumstances you've been through, whatever struggles you've been through, kapatid, the Lord is with you. Sa araw na ito, Panginoon, hanggang sa mga susunod na araw, hanggang sa mga susunod pang araw, the Lord is always there for you. He loves you. He cares for you, pangkapatid. Handa shike rararararara. Handa rahay yarararara. Koya yirararara shikarararara bapaparada. Handa yirara. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kaming humahawak, Panginoon, sa iyong pangako. We continue to hold on to your promise, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig sa gabing ito. Maging kalakasan namin, Panginoon, araw-araw, O Lord. Hallelujah. Kung ano man sitwasyon na meron ang aking mga kapatid sa oras na ito, Panginoon, hallelujah. Alam ko, O God, you ease the pain, Panginoon. Tinulungan mo sila, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa iyong Santong Espiritu, Panginoon, ay mapagtagumpayan namin ang lahat ng bagay. You gave us the peace, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, hindi na kami kailangan mag-alala. Hallelujah. Dahil ang kapayapaan mo ay nasa amin, Panginoon. Palagi mo kaming sinamahan. You are always near to those who are broken-hearted, Panginoon. Marami pong salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Right now, Lord, sa mga kapatid namin na narito, Panginoon, I release blessing towards them. Sa mga kapatid namin na nanonood sa amin online, I release blessing upon them, Panginoon. Thank you, Jesus. I release healing upon them, Panginoon, sa mga kapatid namin na may sakit karamdaman sa oras na ito. Tunay, O Lord, ikaw ang nagpapagaling. Hallelujah. Ikaw po ang Diyos na dakilang manggagamot, Panginoon. Hallelujah. Ano man ang mga sakit na pinagdaanan nila sa kanilang puso, Panginoon, alam ko right now, pinagaling mo na yan, Panginoon. Hallelujah. Magkaroon na sila ng kapayapaan because of your compassionate love, Panginoon, towards us, O Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Sa iyo lamang namin lahat ito tinataas. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at pwede po tayong magkamayan. God bless everyone.